Good morning, Kuya! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning, Don George! Nagulat si Atty. Kung hey, Batchoy. Ang pinakagwapong abogado na nandito ngayon, di ba? Napakaganda naman na yung attire. Ganon. May dala, yung pang attire mo yan, may kasama bang ano yan? May kasama yung tikoy. Tikoy. Ayan naman pala. Yun naman ang maganda, di ba? Para tayong nakiki-Miss Universe International lang yung effect natin. At syempre, ang Chinese New Year ngayong Sabado na. Saturday. But Friday ng gabi, yun ang celebration. Oo, parang Ayun. Christmas. Naku. Parang something. Naku, pagka ganyan Chinese New Year, ano-ano ba ang mga dapat namin tandaan? Ay, kailangan Joseph. meron kang 12 fruits. Oo. Ganun din, the for usual. each year. Yeah. Oo, yung mga bilog. Aba. Saka importante, Atty. G, sa amin kasi, nagdadasal rin kami. Ay, kami rin naman. For the year. Hindi, ibig sabihin, Para sa For good year, 2017. good fortune. Pareho lang. Oo, ganun din. Kasi tinatanong ni Atty. G, Yes. kung anong ginagawa. So, Mga Diyos maliban and sa pag-alay, sa sumusuot ng pula, hindi naman necessary ganyang kagaya ng suot ko. Pero basta red. Basta mamaya, red, oo. Doki, tatanungin ka pa namin ng more information about dyan sa Chinese New Year. Of course, ikaw ang parang authority namin pagdating sa mga usapang ganyan. Pero bago ang lahat, syempre para, tulad na sinasabi lagi ni Atty. Gino, para sa mga gumagawa ng orasan sa ating programa, ngayon po ay 5:16 in the morning, January 17 na. Bilis naman, nag-move agad. 5:17 in the morning, January 26 na po. Kaya gumising na po tayo at umpisahan na nating kumilos dahil siguradong mamaya-maya ng konti, traffic na agad, diba? Kung mga papasok dyan, sa eskwelahan man, sa trabaho, sa may mga flights, bangon na po kayo at manood na po kayo ng Good Morning. That's right! Pero bago ang lahat, syempre, umpisahan natin ang ating activity, ang ating mga gawain ngayong umaga sa pamamagitan ng isang tanong. Kayo ba naiisip nyo minsan bakit lagi na lang may mga nangyayaring krimen, masasamang gawain, no? Eh, samantalang, kung iisipin mo, si God naman talaga ang parang pinakamakapangyarihang nilalang sa buong, hindi nga lang sa buong mundo, kundi sa buong universe, bakit hindi na lang niya i-eliminate lahat ng masasamang gawain sa buong mundo? Usually kasi, Monica, laging yung mga tanong na yan, minsan hindi rin nating kayang sagutin, hindi rin natin maintindihan. Bakit Hindi gano'n, mo no? maaarok ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Yeah, yun lang ninang eh. Siya lang ang nakakaalam, no? Hindi rin nga natin alam bakit may masama, may parang gumagawa ng mga bagay-bagay. Pero ang pinakamaganda niya siguro, sa tingin ko binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na parang magbago, you know? Siguro kung wala yung mga experience na ganyan, yung mga pagkakamali, siguro we cannot change, no? Correct. Oo. I think it's also one of the reasons. Parang in line pa rin yun sa sinasabi ni Atty. G kahapon, yung concept ng free will. Yes. Diba? Na parang tulad nga ng sinabi mo, baka binibigyan tayo ng chance na magbago ng Diyos. Kaya hindi niya agad tinatanggal lahat ng masasamang tao sa mundo. Exactly. Hindi tayo perfect. Kasi kung perfect tayo, hindi na tayo titingin at mananalangin sa Kanya. Hindi na natin siya maaalala dahil perfect na tayo eh. Wala pala, kumbaga sa hindi mo na kailangan ng isang mag-guide sa'yo. Diba? So, but because may kakulangan ka, maaari magkakasala ka at maaari magpapakabuti ka, lagi mong maaalala, magpasalamat, lagi ka rin maaalala na humingi ng kapatawaran. At hindi tayo magiging strong kung wala yung mga problema natin sa buhay. At sabi nga nila, hindi tayo magkakaroon ng joy kung hindi tayo naka-experience ng pain. Ano ba talaga ang kasagutan sa iyong katanungan? Ayan na nga. Pero ano nga ba ang dahilan kung bakit hindi na lang baguhin ng Diyos sa mga taong makasalanan para hindi na sila mapunta sa impyerno at nang makarating na lang sila sa kaharian ng Diyos? Ano nga ba ang eksplanasyon niyan sa ating banal na kasulatan? Ang sasagot po nito, of course, si Brother Eli Soriano para sa ating Biblically Speaking. Ayaw ng Diyos nung namimilit eh. Ang gusto ng Diyos, susunod tayo na may kusa. Kaya nga tayo binigyan ng free will, gagamitin natin yung free will para sumunod sa Kanya. Ang gusto niya eh. Parang ganito lang halimbawa ikaw anak. Alam mo, napakaligaya sa magulang mo na kahit hindi ka hinihingan, tinutulungan mo. Pampasaya yun sa magulang. Kasi kung halimbawa, sumusunod ka sa tatay mo dahil merong nakaambang pamalo, o kaya
Kaya ka sumusunod sa tatay mo eh. May nakatutok sa yung baril, pangit yun. Pangit yun. At hindi rin maligaya yung sinusunod mo dahil kaya mo lang sinusunod, may baril eh. Natatakot ka lang, babariling ka eh. Hindi maligaya yun. Ang Diyos hindi gano'n na ginagamit niya ang kapangyarihan niya para kapasunurin. Ang gusto ng Diyos, magkusa tayo. 1:19 ng Isayas. Kung kayo'y magkusa at mangagmasunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Ang ganda nung kusa eh, miski lang ikaw. Bawa may nanay ka, may tatay ka, hindi sila nang hihingi. Naalala mo sila kahit isang supot na hopya, maligaya yung tatay mo at nanay mo nun. Ako naramdaman ko kasi, meron akong apo na 7 years old. Hindi naman ako humihingi. Biglang-bigla dumating, merong gift sa akin. Tuwan-tuwa ako eh. Yung alam mong from the heart, binigay sa'yo, walang nag-udyok, napatunayan mo, mahal ka niya kasi from the heart, nakita mo, gusto kanyang mapasaya eh. Ganun ang Diyos, sumasaya ang Diyos pag nagkukusa ang tao. Hindi dahil na pinilit ka ng Diyos. At saka lalabas pangit eh, hindi maganda ang buhay eh. Pagka para kang robot, tinan mo yung robot kasi ginagamitan ng kapangyarihan ng tao, dinidikta kung anong gagawin. Wala kang sarili mong desisyon. Hindi ka pwedeng umibig. Kung may asawa ka, diniktahan ka ba nung ibigin mo, mister mo? Ang pangit naman yata nung tinutukan ka ng baril, hoy, mahalin mo ako. Siyempre, yung pagmamahal nang galing dun sa puso. Kung ikaw ngayon ang tatanungin ko, gusto mo ba na mag-asawa ka dahil pinilit ka? Hindi ba one of the best gifts of God to us is our free will and free choice? Na-enjoy natin na magmahal. Piliin natin kung sino makakasama natin sa buhay. Dahil meron tayong free will. Kasi tumutubo yung pagmamahal eh. Kung halimbawa, tumutubo mong pagmamahal sa'yo, yung mister mo. Eto naman ngayon ang nanay mo. Makapangyarihan ako dahil anak lang kita. Ang gusto kong mapangasawa mo, ito. Gusto mo ba yon? Ayaw mo siguro nun. You are just being made a robot. Kung tayo'y ginawa ng Diyos na robot na laging siya ang gusto nating by force susundin natin, walang kwenta ang buhay. Life will not be as enjoyable as it is now if we were made like robots, which are being manipulated by God's power only. God wants us to acknowledge and to serve Him with our might by our own free will. And that delights the Lord. Sana naunawaan mo ibig kong sabihin, kapatid. So yun naman pala, tama yung sinabi mo, Doc Joseph, no, na parang ang gusto pala ng Diyos, ayaw niya yung iutos siya sa'yo na ganito, kumbaga, iko-command kanya na ganyan na parang robot. Gusto niya kusang nang gagaling. Free will pa rin, sa atin pa rin kusang nang gagaling yung paggawa ng mga mabuti. Di ba parang you learn from your mistakes? At saka, ang maganda doon, yung magmamahal ka dahil yun ang gusto ng puso at isip mo. Tama. Hindi magmamahal ka dahil sinabi ng iba. Yun. Parang iba yung hugot niya. Hindi. Sinabi ni Brother Eli kanina. Sinabi ni Brother Eli kanina, sabi niya, hindi ba mas maganda yung kaysa dinidikta na magulang mo? Kaysa ikaw ay minats doon sa ibang tao na hindi mo naman nagustuhan at hindi mo man lang nakita yung itsura nung kahit kailan. Mas maganda dahil siya yung minahal mo dahil siya yung kusang lumabas sa puso mo. Tama. Dito mo naman. Hindi convince si Ralia. Pero hindi, totoo yan. Mas maganda yung coming from the heart. At syempre, samahan mo rin ang coming from the mind. Yun. Kasi hindi naman umuubra yung puso lang eh. Kailangan Puso at balanse. isip. Puso at isip. Oo, di ba? Ayan. Sabi nga ni Kuya. Siyempre, kahapon kasama natin to dito eh. Kaya lang nawala na naman. Hindi ko alam. Day off ulit? Kiti-kiti na naman talaga to. At aalamin natin, mukhang ang pagkakaalam ko, ang kanyang pinuntahan ngayon medyo sosyal na lugar. Talaga? Sosyal na lugar. Alamin natin. Kikay! Hello! Kikay! Good morning, Yun. Kuya! Good morning, syempre, sa inyong lahat, mga kasangbahay. Tama ka, Attorney G. Ako si Kikay. At ito pa rin ang Palengke Price Watch kung saan sama-sama nating aalamin kung magkano na nga ba ang presyo ng ating mga bilihin sa palengke. At syempre, tulad nga ng sabi mo, medyo malayo at sosyalin ang lugar na aking pinuntahan ngayon dahil nandito
nandito po ako ngayon na live, fresh na fresh sa Muntinlupa Public Market in Alabang, Muntinlupa. At syempre ngayon kasama ko ang kanilang market master na si Sir Randy Garcia. Magandang umaga, Sir Randy. Good morning. Okay, ito mga kasangbahay ang ating market master. Sir Randy, tatanong ko lang ano ba talaga ang ginagawa ng isang market master? Ang aming duties and responsibilities is to check the overall operations ng public market from the peace and order, cleanliness, price monitoring, at iba pa. At iba pa. So ano to, wala itong holiday? Walang holiday kasi wala namang nagsasarang palengke. Oo, at 24/7 ang role, at 24/7. At Sir Randy, tatanong ko lang, anong oras ba nagbubukas itong palengke ninyo? Hindi kami nagsasara. Hindi talaga nagsasara. Pero ano yung oras na pinaka maraming tao, yung talaga nagdadagsaan? Ito, early morning, tapos late afternoon, hanggang gabi na yun. Hanggang gabi na. Pero baka pag medyo noon time, medyo kumukonti yung... Noon time, medyo pahingaan tao. Oo, medyo pahinga. Siyempre, siesta time. Mga kasangbahay, mamaya babalik ako dahil ihahatid ko sa inyo kung magkano na nga ba yung presyo ng ating mga pangunahing bilhin sa palengke. At tulad nga ng sabi nitong si Sir Randy, ngayong oras, anong oras na ba ngayon? It is, malapit na po mag 5:30, meaning, unti-unti na po nagdadagsaan ang ating mga mamimili dito sa palengke. Mga kasangbahay, ako po muli si Kikay. At ito po ang Palengke Price Watch at magbabalik kami ulit mamaya, okay? Kaya balik sa iyo dyan sa bahay. Kikay, sabi naman kay Sir Randy, pakibati yung lahat ng mga kasamahan niya sa likod. Yung mga kasamahan niya. Oo, siyempre. Attorney G, nasabi mo yan, dahil itong si Sir Randy, kasama niya dito ang kanyang buong team. Hello kayo dyan. Diba? Jump pack ngayon ng Palengke Price Watch. Babalikan ka namin mamaya, ha? Ayan, kita niyo naman po si Kikay mula sa Alabang, Muntinlupa. Kasama mismo yung administrator ng kanilang palengke. Galing. Talaga naman. Napakalikot. Nandito ngayon, bukas nandun naman sa iba. Oo, ganun talaga. Umiikot-ikot, di ba? Ako basta naman ang Toy Museum. Doc Joseph. International nga yung dating. International. Mr. China. Mukhang mascot. Okay. Ano ba? Alamin na natin kung ano ating quick meal. Hello! Of course, quick meal muna tayo, di ba? Ang bilis ko tumakbo. Kasi excited na ako kung ano ba yung quick meal natin. At ngayon, ang quick meal natin ay flourless pancake. Diba? Curious ba kayo kung ano yung flourless pancake? Yes, ano ba yan? Diba? Parang kulang ang pancake, di mabubuo ang pancake kung walang flour. So, ito nga ingredients natin, meron tayong oatmeal, meron tayong brown sugar, egg, milk, water, at butter. Yan. 6 lang yung ating ingredients, Ayan, at tawagin natin si Doc Joseph. Doc Joseph, punta ka dito. Quick meal, Din. Ikaw magluluto nitong ating quick meal ngayon. Mr. Din. Diba? Kasi Chinese New Year. Hello. Ni hao. Ano ibig sabihin ng ni hao? Ha? Ano ibig sabihin ng ni hao? How are you? How are you? 身体快乐. Wan shi ru yi. Yan. So, Happy New Year sa lahat ng mga Filipino-Chinese community natin. At maraming nanonood nun ng GMK. Oo. Yes. Oo. Lalo pa pag nandito ka. Hindi naman. Alam mo kasi maganda daw mga topics natin, pinag-uusapan natin. Yun. Correct. Okay. So, ano ang breakfast natin? Ito yung flourless pancake natin. Simulan na natin. Yeah. Ayan. Simulan na natin ang ating flourless pancake. Ay, nako. 我们现在来放oatmeal. Ayan. Din. 茄糖, 桂能, 牛奶, 雞膠, din. 再加水, water, ha? Naiintindihan ba? Ayan, din. Then, 兩種調料再加用嘅油is butter. Okay. Ayan. Okay. Kaya油料再加嘅 pancake. 洗掉了. So, ibig sabihin, yung kaninang in-explain ko, Talia,
ano lang yon, translation ng ingredients, then after a while, linagay sa pancake, linagay ng mantika, tapos linuto. Yun, Ano wala. yung din? Di ba mix yun? Mix, oo. Ayun. Okay, tikman na natin ang ating flourless pancake. Tikman mo. Ikaw din, tikman mo. Huwag mo ko. Leka na. Healthy yan. Kasi Yeah. ginamit nyo, kasi di ba? oatmeal. Sa Chinese, pag masarap, hao chi. Ano? Hao chi. Ibig sabihin masarap. Ikaw muna. Ako muna. Hao chi? Ouch! Ganun talaga yun. Totoo. Hao chi. Tingnan natin. Ouch. Hen hao chi. Ibig sabihin, very, very good. Mandarin ba yan, Doc Joseph, o ano? Mandarin. Mandarin. Di ba? Pag sa Hokkien, Hochia. Masarap. Mocha. Okay. Confusing, Hocha no? baboy. Parang Hochia. Ano yung mas mahirap sa dalawang dialect? Mandarin kasi is parang basically parang common yan. Kailangan alam mo dialect even you do it in business, no? Hokkien kasi parang regional. Oo, so kasi iba-iba rin ng Hokkien pag sa Ayun. Chinese. Sige, mamaya, makatikim naman yung... Flourless pancake. Flawless. Pancake. Lakas makasosyal. Tapos sa nagluto, sosyal. Tama. Maganda't sosyal. Yes. Yeah. Alright, kung meron po kayong mga katanungan patungkol sa inyong kalusugan o legal concern, mag-text lang po or tumawag sa mga sumusunod na numero, 442-6256 or 442-6257. Kung kayo Globe subscriber, 0995 582-3762. Kung kayo Sun subscriber, 0932-947-5386. O mag-send lang po ng message sa aming Facebook account, www.facebook.com/goodmorningkuya. I-type lang po inyong name, age, location, at ang inyong katanungan. Of course, good morning, Kuya. I would like to thank Fatrol. Ayaw mo bang tumaba? Ayaw. Go with the power of 500. Go with the power of Fatrol. And live it. Take care of your liver with Live It. Available at all leading drugstores nationwide. And good morning, Kuya. I would also like to thank New Moms, magimbidang nanay sa New Moms Malunggay. OsteoGuard tulong iwas osteoarthritis sa OsteoGuard. Go, galaw! Wow! Nagbabalik po ang Good Morning Kuya. It's Thursday ngayon, January 26, diba? And of course, sa mga ginagawang relo po ang aming telebisyon, aming programa. 5:35 na po ng umaga. Gising-gising, bangon-bangon dahil tayo po ay may mga trabaho pa rin this morning. And of course, dun sa mga estudyante na kailangan na rin bumangon dahil kayo po ang may pasok na. Diba? Wala pong pa-bunging-bunging dyan. Diba? Baka maabutan po tayo ng traffic na which is not unusual na sa atin. Diba? Pag walang traffic, dyan tayo magse-celebrate. Pero yun nga po, tayo po muna ay magpapatuloy sa ating serbisyo, public service rather, para po sa ating ikonsulta mo. Ayan, tama ka dyan, Angel. No? Public service muna tayo. At meron pong mangunsulta sa atin si Lydia Hermogenes ng Bacolod City. Via Facebook po ito, may pinadala siya sa ating katanungan. Nagpapatingin po sa doktor ang asawa ko at ang sabi po sa kanya ay baka mayroon daw po siyang prostatitis. Gusto ko po sana maliwanagan kung ano po ito at kung magagamot pa po ba ito. Ayan, Talia. Tama ka dyan. Yung katanungan ni Ma'am Lydia, prostatitis kasi is inflammation or infection sa prostate gland, no? I think napag-usapan natin a few months ago to. Paano tayo nagkakaroon ng prostatitis? Una, pwede yan ay sanhi ng ascending infection or chronic infection o matagal na infection na umakyat sa prostate natin, no? So, pag prostatitis, sa prostate gland yan, no? Dapat natin tandaan, most of the time sa kalalakihan, okay? Now, yung prostatitis natin can come in acute, subacute, and chronic, okay? Nagagamot siya, pero pag chronic na siya, mas matagal, no? It can go for 3 months to 6 months even.
Kasi you have to remember, ang prostate natin, mamaya pag-uusapan natin, ay covered by 2 capsule. Matindi ang covering ng prostata ng mga kalalakihan, no? So, ang bacteria kasi, hindi makakalabas ng madali. So, most of the time, ginagawa natin, ine-examine natin ng isang individual, we do prostatic massage. Then, yung specimen na lumalabas, ini-smear natin sa slides, tapos tinitingnan natin kung anong bacteria. We give antibiotics, so nagagamot naman siya. So, importante, Aling Lydia, na mapasuri ang asawa mo, mapacheck, para makita natin ang estado ng prostatitis niya. Tapos kung kailan pa natin pwede ipagpatuloy ang kanyang gamutan. Okay, Talia? Alright, thank you, Doc Joseph. Isunod na natin itong legal question niya para kay Attorney G. May loan po, ito po pala si Rudy Pawa ng Makati City. May loan po ako sa credit card na hindi ko na po mabayaran dahil nawalan po ako ng trabaho. Maaari po ba akong makulong kung hindi po ako makabayad? Hindi pala dapat para sa akin yan. Para kinilang yan. Financial. Yung legal muna. Yung legal muna. Ganito po basta sa ating saligang batas, walang nakukulong dahil sa utang. Pero hindi po porket may ganung na probisyon, garantiya yun at kayo hindi na magbabayad na inyong utang. Ang utang ay dapat binabayaran. Ano po? Alam niyo po yung ganyan, kahit pa sabihin natin wala kayong trabaho, pwede naman po kayong pumunta doon sa kumpanya o kung bangko ang nag-issue sa inyo ng credit card, pwede po kayo magpa-restructure. Pakiusapan na porket kayo nawala ng trabaho ngayon, baka pwede na lang po na bigyan kayo ng terms o baka pwedeng gawa ng paraan na hindi mo na kayo makapagbayad. Pero of course, magbabayad kayo ng interest dyan at saka yung mga konting charges pa. Ang importante po, wag nyo pong babaliwalain yan at pagkatapos kalilimutan na lang na hindi magbayad sapagkat baka kayo ma-block o baka kayo baka doon sa iba pang kumpanya na nag-i-issue ng credit card o bangko at kung kailan mo kailangan ng credit line, hindi po kayo mabigyan sapagkat siyempre mare-record at yung mga record na yan ay nasa share. Yes. Ng mga credit card companies among themselves. Ito talagang hindi nagbabayad ito Di ba? So hindi ka na makakautang. Kailangan mo pa naman. Ang Bombay pa naman ngayon, pinagbabawal na ng Pangulong Digong sa 5-6. So saan ka pa uutang? Ang pwede mo lang puntahan yung mga credit card companies. So parang doon po sa inyong katanungan, makukulong, hindi po makukulong. Kaya lang po, pag nag-file na sila ng kaso sa korte para mangolekta sa inyo, at pagkatapos may order na ang korte na talagang dapat kayo magbayad at hindi kayo nagbayad, yung po may kulong. Ang dahilan, hindi dahil sa inyong utang pero kayo isaset in contempt ng korte dahil hindi nyo tutuparin o hindi nyo susundin yung ipinag-uutos po ng korte. Maraming salamat po sa inyong katanungan. Okay, ito isunod na natin, Attorney G, si Monique Kabangkala ng Iloilo City via Facebook. Pwede ko po bang ireklamo ang asawa ko na madalas ay pinagsasalitaan ako ng masasama at masasakit na salita? Hindi rin po niya kami binibigyan ng sapat na financial support kahit maayos naman po ang kita niya sa trabaho. Abay, opo, yan po ang tinatawag at yan po ay pinaparusahan sa tinatawag na VAUC, Violence Against Women and Their Children. Hindi lamang po yung sinasaktan kayo physically, kung hindi sinasaktan kayo sa pamamagitan ng mga pananalita na nakakababa ng inyong pagkatao, na talaga namang hindi lamang nakakasama ng kalooban, kung hindi halos binabalata na ang buo nyong pagkatao. At the same time, kapag hindi nagbibigay ng financial support o kinakalimutan ang kanyang obligasyon, kasama po yun sa Violence Against Women and Their Children. In fact po, maliban doon, kung ang mga bata rin ay apektado at sila mismo ay nagsasuffer sa ginagawa ng inyong asawa, meron din po tayong batas patungkol po sa mga kabataan o sa mga bata. Pwede pa rin po siyang makasuhan dahil po doon. So, para po sa akin naman, kasi kung magkakaso kayo para kasing mas gagastusan nyo pa, pagkatapos baka lalo magbatigas pa yung inyong asawa, siguro nga ang pinakamaganda muna na gawin, kung meron kayong mga magulang na pwedeng malapitan para yung asawa ay kausapin, o kaya naman baka meron kayong kaibigan na pwedeng kausapin siya at sabihin na kung talagang hindi siya magbibigay ng suporta at hindi niya titigilan ang kanyang ginagawa, mapipilitan kayo mag-file ng kaso. Napakahirap po kasi may kaso dahil masisira na yung samahan nyo bilang mag-asawa, masisira pa yung pamilya. Pag nagsimula ng ganyan, wala pong patutunguhan kung hindi
magkakawatak-watak mismo ang pamilya. So siguro po, usap muna at hanap po tayo ng pwedeng kumausap sa inyong asawa kung medyo nagmamatigas siya. Ayun, maraming salamat, Attorney G. At sa ating mga kasambahay, kung meron pa silang mga katanungan, pwede rin na kay Ninang Riza sa financial advisor, mamaya meron siyang segment at ang pag-uusapan mo, Ninang, ay mga account sa bangko, di ba? Pwede silang padala ng kanilang katanungan at mamaya ay babasahin natin ito. Yes. Yun. Thank you. Kailangan natin pag-usapan ngayon yung mga accounts. Okay. Mamaya pa pala yun, So, ang ating word for today, ano nga yun, Talia? Word for the day. Irascible. Adjective. Easily angered, hot-tempered, extremely irritable, or touchy. Example sentence. Even though my father was irascible at times, he was also a very caring man. In Tagalog, magagalitin. So, ang ating word for the day, yung irascible. Attorney George, meron ka bang sentence? Si President Duterte kasi napaka-irascible. Okay. At si Duterte. Doc Joseph. Okay. We should not always be moody and irascible in our statements. Wag To magawa. prevent quarrel. Okay, Tama very ba yan? good. Pag ganun ba yan? Oo, pag ano. Avoid irascible people. Irascible people tend to be also irrational. Yeah. Ako naman, girls tend to become irascible when When they have their period. when they have their monthly period. Visitor. Diba? Monthly visitor. So yun pala, irascible. Irascible. Magagalitin. Magagalitin. Di ba sinasabi yun ni Brother Eli, umiwas daw sa mga taong magagalitin? Magagalitin. Para hindi daw, Kasi pagka ang tao Nakakahawa yan eh. pati ikaw high blood din eh. Madadamay ka sa high blood niya. Tama. Diba? Avoid, sabi nga ng desiderata, avoid loud and aggressive persons. They are vexations to the spirit. Diba? Saka normally pagka gayon, yung magagalitin ka, mali ang mga desisyon mo. Kasi hindi ka nakakapag-isip, laging emosyon yung pinapairal. Irrational eh. Pero Avoid dito sa Good irascible Morning people. Kuya, sigurado ako walang irascible sa atin Pero dito. sasabihin Good mo. vibes. Ganun, bigla irascible siya. Good vibes tayo dito. Good vibes. Pero ito, I'm sure, kapag kayo nag-ab and core workout, may mga nagiging irascible sa inyo. Ang sakit! Aray ko! Diba? Hindi, pero dapat talaga, once in a while, kahapon nung umpisahan na natin to, diba? Once in a while, sinusundot natin sa schedule natin yung paggagawa ng mga exercises, lalong-lalo na sa ating abs and of course yung sa tinatawag nga natin na core. So alamin natin kung ano pa ba yung iba natin pwedeng gawin na abs and core workout para sa ating Fitness 101. Today is Thursday at ang ating pong ab workout ay gagamit naman po tayo ng Bosu Ball. So Bosu means both side up. Meaning to say, pareho po nating magagamit ang parehong side. Ito po ang ball side, ito naman po ang kanyang platform side. So ang Bosu Ball po, we can use this ball for our total body workout. But for today, magpo-focus lang po tayo sa ating ab workout. So let's start. Ang una po nating exercise ay planking. So, planking on a Bosu ball. You may do this workout or planking for about 20 to 30 seconds. So, magko-contract po ang ating core muscles. And at the same time po, ma-exercise din po ang ating mga stabilizing muscles on our shoulders and arms. So, dito po matitest ang balance ng ating katawan. Ating second exercise, still planking position pa rin po, pero lalagyan po natin ng rotation. So, iro-rotate po ni Sarah ang kanyang katawan. So, once again, iko-contract po niya ang kanyang
core muscles. And matetest din po ang balance ng kanyang katawan. Our third exercise is planking with mountaineering. So this time, basic mountaineering po ang ginagawa ni Sarah. Makikita nyo po na medyo kailangan din po ang balancing with our shoulder. Pwede naman po natin ang samahan ng sideways para po sa ating obliques. So diagonal naman po ang pag-point ng ating knees. For our fourth exercise, babalik rin na po natin yung Bosu ball. So we can use the ball side. And this time, gagamitin natin po siya for our crunch. So once you do a crunch on a Bosu ball, make sure na yung butt area nyo po is seated on the ball. So medyo may intensity po itong exercise na to kasi po mapapansin nyo yung Bosu ball medyo bumababa. So from there, mararamdaman po natin ang contraction ng ating abdominals. And for our last exercise, i-demonstrate ko po sa inyo, ito po yung crunch with toe touch. So once again, nakaupo pa rin po tayo sa Bosu ball. And nakalift po ang hands. Ita-touch lang po natin ang ating toes. So ayan mga kasambahay, nakita nyo po ang aming ab workout using a Bosu ball. So sa inyo po na first time lang nakita ang Bosu ball, at least now you would know how to use it. Napakadali lang po niyang gamitin at very effective on how to have a nice and balanced body. Yun naman pala, 'di ba? Kung meron kayo nung ganun sa bahay, yung Bosu ball, pwede nyo gamitin yan. Pero kahit naman wala kang ganun, pwede ka naman mag-ab workout. Isa lang, ab workout. Pero maganda yun, Monica, no? Yung mga core exercises, even kahit na wala yung ball, yung flanking per se, that is very, very good, lalo na pag yung mga sa ating Attorney G, mga nagmamature, ayoko sabihin kasi pag nagkakaedad eh. That's ancient. Nag-ancient. Oh, yan. Mga century. Kasi alam mo bakit, Ninang? It works out the pelvis. Lalo na, di ba, pag nagkakaedad tayo. Yung weakness dito, technically, mas na nasusupport yung core, yung pelvic area. Totoo yan, Attorney G. Ako tinigilan ko na ng pag-exercise ng ganyan. Kasi baka sabihin, lagi kang gutom. Hindi na baling medyo malaki-laki. Busog to. Di ba, busog to. Kumakain lagi ito. Hindi. Pag malusog, mukhang yayamanin. Yan. Yung lang mukhang yayamanin, medyo pwede na yun. Sabi nga nila, di ba, pag meron daw nagsabi sa'yo, uy, tumataba ka. Sabihin mo daw, marami akong pambili pagkain eh. Yun daw ang defense mo. Tawagin muna natin ating mga kapitbahay, na dating member din ako ng kapitbahay na yan. At sa susunod na linggo, member pa rin nila ako. Tito Jo, Tita Beth. At Prof. George. Ano sabi mo? Siyempre, kapitbahay. Alam niyo naman ako, ina-adapt ako ngayon. Adapted ako dito. Prof. George, may pinag-uusapan namin ni Tita Beth yung kaso ni Congressman Harry Roque. Kung saan tinatanggal siya na representative of the Kabayan Party List Group. So, sino ba, Tita Beth? Ang tanong ni Tita Beth, who will decide on this? COMELEC ba or HRET? Meron ng decision ng Supreme Court dyan, si Bac case. Yung sabi ng Supreme Court, kapag ka nag-submit ang party list ng listahan sa COMELEC, ito ay permanent list. Ibig sabihin, kahit tanggalin mo si Congressman Harry Roque, sa panahong ito, hindi mo na siya pwedeng alisin bilang kongresista dahil yung listahan na nasa COMELEC is a permanent list na buong termino ng 3 taon. Isang buong term yon. Pwede mo na lang siya baguhin later. Ginawa na rin yan dati sa dating Secretary Angie Reyes, tinanggal siya sa 1 utak. Pero hindi siya pwedeng tanggalin sapagkat permanente yung listahan. Siguro ang tamang yung sa katanungan Tito Jo, paano kung talagang gustong-gusto nilang alisin si Congressman Harry Roque, paano gagawin? Palagay ko hindi COMELEC ang may jurisdiction. Palagay ko ang HRET sapagkat lahat
ng issue patungkol sa isang kongresista, sa kanyang qualification, sa kanyang pagkaka-elect, ang may jurisdiction na dyan, ang House of Representatives Electoral Tribunal. Ayan. Libreng ano yan? Libreng advice. Libreng advice pala yan kay, kay Harry Roque, kay Congressman. Mag-uusap kami ni Kong Harry. At yun lang, Prof. George, hindi maganda pala yung yung outlook para kay Congressman Roque dahil baka one term lang siya. At saka hindi maganda, Tito Joy, yung ganyan na you belong to the same party list pagkatapos nagkakagulo, nag-aaway-aaway kayo. At bago pa lang, baka upo pa lang tapos gusto ko lang alisin. At asahan mo sa darating na susunod na eleksyon, sigurado magkakaroon ng dalawang grupo na naman yung party list na yan. Ayan! La 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 la. Ayan, balikan natin ang Good Morning Kuya. It's January 26, 6:22. Laktiam di Sapdi. Ano yun? 6:22. Laktiam di Sapdi. Mahirap? 6:22 na lang. Ayun, kanina nga nabanggit ni Attorney G tsaka ni Monica. Saka di ba Talia, si Kika hindi na natin nakikita sa bahay kasi meron siyang mga mga travel, mga paglalakad niya. Ngayon pumunta nga siya, nabanggit nga niya, pumunta siya sa isang sosyal na lugar. Sosyal Alabang, Muntinlupa, no? Puntahan natin si Kikay sa Muntinlupa Public Market. Kikay, good morning. Sa bahay ni Kuya, tama ka, Doc Joseph. Alam mo naman ako, every Tuesday and Thursday, live na live at fresh na fresh si Kikay na pupunta sa mga palengke around the metro. At ngayon, napili kong puntahan ang napakaganda at napakalinis na Muntinlupa City Public Market. At ngayon, ito na mga kasangbahay, iyahatid ko na sa inyo kung magkano na nga ba ang presyo ng ating mga pangunahing bilihin sa palengke. Ito, unahin po natin ang ating mga masusustansyang gulay. Ayan, ito mga kasangbahay, ang presyo po ng ating bawang ngayon na 150 pesos po yan per kilo, habang ang ating sibuyas naman po 60 pesos per kilo. At syempre, hindi rin magpapahuli dyan ang ating kamatis sa halagang 50 pesos per kilo, habang ang ating luya naman po 70 pesos per kilo. At hindi lamang yan ng 70 pesos per kilo dahil itong ating kalamansi din na pareho ng halaga ng ating luya sa halagang 70 pesos per kilo. At syempre, hindi magpapahuli dyan ang ating bell pepper sa halagang 250 pesos per kilo. Ayan, ito na mga kasangbahay, mag-move na tayo sa ating pork. O ito, ang napakasarap na liempo ngayon na 190 pesos per kilo. Same price pa rin po yan compared to last time. At syempre, ang ating pork chop naman po 180 pesos per kilo. At ang ating ribs naman ito, napakasarap na ribs, talaga 160 pesos per kilo. At itong ating pata, yung ating crispy pata, naglalaro po yan sa halagang 140 to 150 pesos per kilo. At ito yung atay, dapat in moderation lamang yan dahil ito po ay pamadak sa presyong 130 to 140 pesos per kilo. Ayan ang ating mga baboy. Ito na, after the pigs, let us now go to the fishes. So ito yung ating mga seafoods, Ang ating shrimps po ngayon, mga kasangbahay, medyo mataas ang presyo, 440 pesos per kilo. At ang ating pusit naman po ay naglalaro sa halagang 220. All the way na po yan to 300 pesos per kilo. At syempre, last but definitely not the least, huwag natin kakalimutan ang alimasag. Paborito nyo yan, mga kasangbahay, I know. At yan po ay naghahalaga sa halagang 140 pesos per kilo. Ayan ang mga kasangbahay. Ngayon, alam nyo na ang presyo ng ating mga pangunahing bilihin dito sa Muntinlupa City Public Market. Kaya alam mo naman na kung malapit lang kayo sa lugar na ito, if you are from the south, pumunta na kayo dito dahil malay mo, baka ba naman, ka pa. Right. Mga kasangbahay, syempre gusto ko na rin po i-take ang opportunity na ito, para pasalamatan syempre si Attorney Jaime Fresnedi. Siya po ang mayor nitong Muntinlupa City. At syempre, si Sir Randy Garcia, yung nakausap ko po kanina, siya po yung market manager. At syempre, mga kasangbahay, gusto ko na rin po i-mention na meron sila dito na recycling facility. It's called Bioreactor. Oo, napakagaling talaga yan. Marami po ang nagbe-benefit dyan na yung lahat po ng mga kinokolekta nila dito sa palengke, doon nila nilalagay at ginagawang fertilizer. Oo, mamaya alamin natin kung makakabalik pa ako. Mga kasangbahay, ako po si Kikay
At ito pa rin ang Palengke Price Watch dito lang sa Good Morning. Kuya, balik sa inyo dyan sa bahay. Ayan. Maraming salamat, Kikay. Salamatan natin, Kikay, no, Attorney George. Doc, ano ang sinisimbolo ng Tikoy. ng tikoy? Okay. Sa Chinese culture. Maganda yan na tanong mo, no? Kasi laging hinahanda yan ng, lalo na pag ng mga Filipino-Chinese community natin. Hindi lang sa Filipino-Chinese, kahit na sa ating mga Pilipino, gusto nyo yan. Kasi tikoy kasi parang madikit, sticky siya. So it symbolizes, pag kinain nyo, yung pamilya buo, bonding. Oo. Parang dikit-dikit, parang glue. Masarap ba yung tikoy na kinain? Masarap. Masarap, Doc. Sana araw-araw may dala kang tikoy. Pwede rin. Ayun. So mga kasambahay, at siyempre ngayon po 6:27 na ng umaga. Dahil dyan, kinakailangan tayo magkukonsulta na sa pinakamagaling na expert. Pinakamagaling na expert. Siyempre, si Tita Ninang. Sa bangko sa Pilipinas ay may ino-offer na iba't ibang klase ng account. Ang pagkakaiba-iba ng mga ito ay nakadepende base sa pangangailangan ng kliyente. Karaniwan na rin na sa bangko natin dinadala ang ating pera kung gusto nating makaipon. Ano-ano nga ba ang mga klase ng bank account na mayroon tayo sa bansa? At kanino nararapat ang bawat isa sa mga ito? Yan ang ating tatalakayin ngayong umaga sa tulong ng ating financial teacher on air na si Ninang Riza. Ayan! Ano bang pag-usapan natin na narinig namin may mga account daw sa bangko? Ano ba ito? Kasi ngayon, New Year. So, isa sa dapat nating pag-ukulan ng pansin at siguro, isa sa ating New Year's resolution ay dapat makapag-ipon tayo. Okay. Pero ang tanong, saan ba natin ilalagay yung inipon natin? At hindi lang yung inipon, pati yung ating kabuoang kinikita o yung sweldo. Para hindi ubus biyaya. So, dati nung araw, di ba, sa mga alkansya lang yan. Nilalagay natin. Ngayon, meron tayong sa bangko, hindi ba? High-tech. Okay, so, ano-ano ba yung 5 na account ng bangko? Hindi lang ito yung mga accounts na binibigay ng bangko, pero ang tatalakayin natin yung ginagamit natin sa pang-araw-araw. 5 pala yun? Oo. So, yung 5, unang-una, yung ginagamit natin sa ating mga expenses. So, kailangan natin ng family checking account at saka yung family savings account. Yung checking account, di ba, yung bibigyan tayo ng cheque ng bangko, hindi ba? Tapos, mag-i-issue tayo ng cheque. Ginagamit ito dun sa mga bills natin na medyo malalaki. Na, lalo na yung mga nakaprogram na. So, magsusulat na tayo ng cheque. Kasi ang kagandahan nito, kunyari binayad natin sa school, pan-tuition, kung hindi tayo nabigyan ng resibo, yung cheque mismo pagbalik sa atin, yun na yung resibo. Tapos, ang kagandahan pa nito, meron tayong monthly statement. So, nakasulat doon kung ano lahat, yung mga inisyo nating cheque. So, namomonitor natin kung ano yung mga binabayaran natin. Maganda ba, Ninang, kunyari sa isang couple or isang pamilya na dalawang pangalan sa checking account or single name or proprietor sa checking account? Kasi minsan sinasabi dalawa, kailangan dalawang signature. Or maganda rin yan, lalo na pag may asawa or maganda parang may check and balance. Ano sa tingin mo kung ano? Kanya-kanyang preferences, pwede tayong mamili. Pwedeng sa isang single account, so ikaw lang, sa ikaw ang pipirma. Pwede namang joint account. So kung mag-asawa, tapos lalo na kung mga expenses, maganda rin yung joint account. Ngayon, kung napag-usapan ninyo na dapat, bago tayo gagastos o magbabayad, pareho tayong pipirma, ang account na yan ay end. So, kunyari, Angela, end, kung sino man yung asawa mo, di ba? Tapos, kung gusto mo naman, pwedeng isa lang ang pipirma. So, normally, yung mga babae, di ba, siya ang nagbabayad, pwede rin namang and or. So, sasabihin mo sa bangko kung ang gusto mo ba ay dalawang pipirma o isa lamang sa dalawa.
Yun. So, yun. And then, yung pangalawa natin na account na kailangan natin i-maintain, yung savings account. Of course. At least, yung pera natin, ilalagay natin para may konting interest. Hindi mo mararamdaman, pero ito yung magsisilbing parang pocket money natin na dudukutin natin. Kasi syempre, hindi naman, sabi nga ni Don George, di ba? Alam nga naman, bibili ka lang ng kape, tapos i-credit card mo pa. Oo. O mag-check no? So, pwede ito, dalawang klase yung savings account natin. Pwedeng ATM or pwedeng may passbook. Now, pwede rin yung combination. May ATM ka na, may passbook ka pa. Ang kagandahan ng may passbook, na monitor mo yung bawat ginagastos, labas at pasok ng pera doon. Pero ngayon, pwede rin naman tayong mag-online banking. So may mga bangko na pwedeng doon mo na lang titingnan yung kung magkano yung pera mo. At the same time, pwede mo rin gamitin yung online para i-transfer yung pera mo sa iba mong accounts. Or pwede mo rin naman gawin na yung mga bills mo, i-enroll mo, tapos doon ka na rin magbabayad. So for example, yung mga utility bills like Meralco, sa tubig, pwedeng lahat ng account na yon i-enroll mo and then diretso na. So mamamanage mo mabuti yung account mo. And then, ang maganda pa, pwede rin naman na pag-combinein mo yung savings account at saka yung checking account. Tapos, kasi walang interest yung checking account. So, pwedeng yung pera, ilalagay mo dun sa savings account mo and then mag-a-apply ka ng automatic transfer. Ibig sabihin, pag nag-issue ka ng cheque, say, ang pondo mo lang doon, 10,000, yung minimum bank balance mo for checking. Nag-issue ka ng 20,000. So, kulang, hindi ba? So, ang gagawin ngayon ng bangko, yung nasa savings mo, automatic na pumupunta doon sa checking account mo. So, yung dalawang yon ay magandang gamitin natin sa ating mga expenses at sa pang-araw-araw na pangangailangan. Tapos, meron pa tayong tatlo pa. Yung tatlo naman, ito yung mga dapat hindi natin ginagalaw. Kumbaga talagang, ito yung ipon natin. So, ang isa, yung paglalaanan natin, yung mga emergency natin. So, for example, may na-hospital tayo. Accident. So, yung emergency fund na sinasabi natin at least 10% nung kinikita natin, dapat yon ay ilagay din natin sa isang account at hindi natin yung gagalawin. And then, yung pang-apat, yung ating tinatawag na retirement account. Yung retirement account naman, ito yung pag tumanda na tayo, ito yung gagamitin natin or kung nawalan tayo ng trabaho. So, dito raw sa retirement account, ang sinasabi ng mga ibang expert, dapat meron tayong naipon na 8 years nung iyong equivalent salary. No? So, kung ang per annum na kinikita mo ay 100,000, napakaliit, no? So, sabihin natin 200,000 times 8. So, dapat meron ka naiipon na 1.6 million. Pero ako, sa akin naman i-recommend ako dapat at least 10 years. Kasi kung titingnan natin yung life expectancy ng mga tao, di ba? Ngayon, mahaba na eh. So, pag nag-retire ka at around 65 years old, aabutin ka ng 75 or more. So, at least 10 years dapat yung na-imbak mo. Pero wala kang timeline, Ninang, with regards to kailan ka mag-start, no, Angela, ng emergency or retirement account. Minsan sinasabi natin, minsan bata pa tayo, kagaya nila Angela, Monica, tsaka Talia, or kailangan 40 years old or 50, you know, when is the right time or wala talagang time na kailangan ka mag-start mag-open ng emergency account or ano? As early as you can. Okay. Kung mas bata, mas maganda kasi mas mahaba yung timeline mo, no? Kasi kung mas matanda ka na nag-ipon, kailangan mo na masipagan, mas malaki yung ilalagay mo doon. Normally, yung pang-retirement natin, at least 20% nung kinikita natin. So, pag lumalaki na yung income natin, lumalaki na rin yung target natin na pang-retirement natin. Ito, yung retirement na to, pwede nating ilagay sa bangko, pero pwede siyang ilagay natin sa ibang, yung mga long-term, like long-term investment o time deposit or
pwede siyang yung mga Bonds. mutual funds, bonds, Trust bonds. yung mga iba pang ino-offer ng bank na mas mataas yung interest, or kung hindi man, we can go to yung mga stock market or other institution, financing institution na kung saan kikita yung pera. Talaga bang Tita Ninang, mas advantageous na magbangko kesa ikaw ay maglagay na lang sa tampipi? Alam niyo yung tampipi? Hindi. Ilalagay mo na lang sa tampipi. O kaya sa bahay na lang. Kasi may mga bangkong hindi subok na matibay, subok na matatag. May mga bangkong bigla na lang magsasara. Tama. They don't find ways. Oo, syempre yung tampipi, yun yung parang maleta na gawa sa mga winib sa banig or something nung unang panahon. Yung square na gano'n na winib na parang banig yan. Maleta yan. Mo sa ibabaw na eskaparate. Oo. Pero ang kahirapan naman nun, pwede rin yung manakaw or kung magkasunog yung bahay mo, mabaha. Pwedeng mawala yung money mo. Siyempre, ang lagi nating sinasabi, ang pinaka-safe yung bangko. Pero meron tayong pwedeng gawin dyan. Kasi meron tayong PDIC, Philippine Deposit Insurance Corporation, na kung saan naka-insure yung dinideposito natin up to 500,000. So, ang gawin natin, kung marami tayong money, dapat iba't ibang bangko. Yes, multiple or deposits. Iba't ibang accounts. Para per account yun. Per account ba yun? Huwag mo ilalagay sa isang basket lang. Yes, distributed. Yung ating pang-emergency, dapat sa ibang bank na natin ilagay para hindi natin magalaw kung pwede. Tapos, ang isa pang kagandahan nito, kung marami kang banks, kasi pag kailangan mong mangutang, gumaganda kasi yung iyong credit standing. Yung kanina sinasabi ni Attorney George, kung nakikita kasi nila na nagde-deposito tayo at may savings tayo, isang katunayan na mapagkakatiwalaan tayo at pwede tayong mangutang sa bangko. Tapos pwede pa natin siyang gamitin na, for example, nangailangan tayo ng kapital or any mag-loan, pwede natin siyang gamitin na back-to-back na tinatawag. Kung meron kang time deposit, parang yun ang ipiprenda mo para makautang ka. Para sa negosyo or para sa bahay, instead na magsanla ka ng bahay at lupa. Inang, before you proceed to the last required na account na sinasabi mo, tanong ko lang din, kasi paano yung mga tao na talagang sapat lang yung kinikita nila or minsan nga kulang pa for their everyday expenses, no? Para how do you encourage them to set aside para dito sa mga nabanggit mo na accounts, bank accounts? Siguro kung talagang kinakapos, no, at kulang tayo, syempre lagi nating sinasabi dyan, tingnan muna natin ano-ano ba yung mga expenses natin. Baka may pwede tayong mabawas dyan. Kung nagtataxi ka, baka pwede mag-train ka na lang or mag-jeep ka na lang. Kung bumibili ka ng mga hindi naman kailangan, di ba, na kunyari magkakapi ka or yung mga luho lang, wag na natin Now, kung talagang kulang pa rin, di ba? Ang isa pa rin kailangan natin gawin, syempre, maghanap tayo ng dagdag na pagkakakitaan. So, pwedeng magnegosyo, pwedeng, kung ano yung alam natin, kung teacher tayo, mag-tutor tayo. So, yun ang ating mga kailangang gawin. And then, yung last natin, di ba, yung kailangan meron tayong isa-set aside for ating mga bakasyon. Yung ating pang-happiness natin. Kasi, syempre, kung para tayo mainggan yung mag-ipon, meron tayong goals na, makakapunta ako kung gusto natin mag-travel, makakapunta ako sa lugar na to. So, yun, pwede rin nating magkaroon tayo ng deposito doon. Isang account na para pang-travel or kung ano yung mabibili natin na luho para sumaya tayo. Ako, didikit lang ako lagi. Kung gusto ko mag-travel, didikit lang ako lagi kay Doc. Kay Doc Joseph. Pero Tita Nina, ang last na question. May mga bangko na nag-o-offer ng 3-in-1 na tinatawag. Yung 3-in-1, yung ba meron ka ng insurance, meron ka ng savings account, tapos may kasama pang checking account. 3-in-1. Ngayon ba may nakikita ka pat nalalaman na ganong klaseng bangko? Maraming mga bangko na nag-o-offer niyan, normally, ginagawa nila yung kung magkano yung dineposit mo, yun din yung makukuha mo kung may mangyari sa'yo. May mga ganyang plan. So maganda, i-take natin yun kasi parang libre na rin yun. Ayan, kita niyo naman mga kasambayan, naging payo sa atin ni Tita Nina Risa. At syempre, doon sa yung mga hindi makapagbubukas muna ng account sa bangko, doon sa inyong bahay. Alkansya. Sa amin yung usong-uso yung mismong katawan ng haligi ng bahay. Yun ang bubutas at doon lalagay ang barya,
Yun. Ayan, so maraming salamat muli sa ikonsulta mo kay Ninang Riza. Doc! Breakfast. Saan na tayo? Siyempre. Good morning! And of course, ito na nga ang pinakakaabangan natin. Finally, makakakain na kami, di ba? Dahil ito na nga alamin na natin ang ating What's for Breakfast. And this time around, sino ba ating makakasamang chef, Talia? Of course, ang kasama ko dito ay si Chef Ricky. Diba? First time ni Chef Ricky dito. Medyo kabado si Chef, di ba? Welcome sa Good Morning Kuya. And of course, ang ating nagbabalik na si Chef Alma Lazier. Good morning. Diba? Shala-shala naman ang apelido mo, Chef Alma. Yan, nakikigamit lang. Alright, sige. Simulan na natin to. Unahin muna natin. Sino unahin natin? Si Chef Alma? Si Chef Alma. Chef Alma, ano po ba ang iyong inihanda for us? Yeah, yung first dish ko is cheese crusted fish fillet. Kakaiba siya sa mga usual na niluluto na natin, yung parang fish and chips. Pero ito, may cheese siya kasama. Sige. Ano na po ang ating ingredients at saka paano ba natin gagawin yan? Okay. Ang mga ingredients natin is fish fillet, parmesan cheese or cheddar cheese, oil, egg, all-purpose flour, Japanese breadcrumbs, calamansi juice, lemon butter, salt, and pepper. Okay. Alright. And then, of course, ang ating procedure. Paano ba yan? Anong gagawin natin, Chef? First, imamarinate muna natin yung fish sa calamansi juice para mawala yung lansa. Then, lalagyan natin ng salt and pepper. Pampalasa natin yan. Okay. And then, gawa na tayo ng egg mixture. Kasi i-dip natin ang ating fish fillet sa egg. Then, yung ating Japanese breadcrumbs. Lalagyan na natin siya ng cheese. Pagkasamahin natin, mimix natin. Yan yung ating pinaka-panlasa sa fish. Yan yung kakaiba. Yan yung ating twist. Tapos flour. Yeah. First, i-dredge natin yung fish sa flour. Then, we're gonna dip it sa egg. Tapos yung ating pinagsamang cheese and breadcrumbs. Yun. Yeah. Double pala yung kanyang Yes, ma'am. Pwede po. Yeah, nuts. Kahit ano po pwede natin i-topping sa kanya. Tapos gagawin na natin ating sauce, butter. Yung butter mo ba salted or unsalted? Unsalted or salted pwede naman po. Pero pag salted, wag na tayong gumamit ng salt para sa para hindi mag-double. Yeah. Then tapos, of course, lalagyan natin siya ng lemon juice, tapos salt and pepper since I use yung unsalted one. Yeah. Tapos niyan, yun, mga 2 minutes lang. 2 minutes. Okay, and voila! There you have it, ang ating cheese crusted fish fillet in lemon butter sauce by Chef Alma Lazier. Yan. Meron ka bang additional na dinala, Chef? Yeah, aking additional na dinala is yung ating nasi goreng. Yun yung staple dish din ng Malaysia since yung aking store is Malaysian food stall kasi. Yes, that's right. Of course, we remember that, di ba? Alright. Okay. Maraming salamat po sa inyo, Chef Alma. And of course, may mga interested yung ating mga televiewers na malaman kung saan po kayo pwede makontak to know more about your products, Chef Alma. Yeah. Yung aking store is located in Mindanao Avenue. It's called The Vibe. Yung food park ko, food park ng may-ari syempre, sorry. Tapos, aking contact number, 0917-947-9229. Social media accounts? Yeah, Facebook, meron akong Facebook, Little Penang at The Vibe or yung Mommy's Kitchen Paluto kasi nagki-cater din kasi ako. That's good. Alright, maraming salamat po sa inyo, Chef Alma Lazier. Ayun! At punta na natin si Chef Ricky. Chef, ano ba yung inihanda mo sa aming breakfast today? Creamy mustard pasta with crispy bacon on top. Wow, bacon! Okay. Ano ba ang mga ingredients natin, Chef Ricky? Pasta and all-purpose cream and full cream milk and garlic beans, onion, bacon, and seasoning. Broth cubes, mustard, and butter. Ayun! Okay, simulan na natin. Paano ba natin ginawa itong creamy mustard pasta? First, saute the garlic and then the onion.
And bacon. Ayun, yung bacon. Putok-batok. And Ayan. seasoning. Yun. And then the all-purpose cream. Next is butter. Ayun, yung Butter and mustard. And then mixing well. Ilang minutes? 1 to 2 minutes. Okay. Ayan yung sauce nung pasta natin, di ba? Ayun. Tapos yung noodles. Wow! Cook na. Pre-cook na. Tapos yun lalagay na lang natin, di ba? Tapos. Oo. Yan ang ating creamy mustard pasta by Chef Ricardo Mandak Jr. Parang pang-boksingero yung pangalan ni Chef, di ba? Ricardo Mandak Jr. Di ba? Pang-boxing. Ano ba? Saan ka makakontakt, Chef? Makakontakt nyo ako sa Facebook. May Facebook ka ba? Mad Steak Grill. Ayun. Contact numbers. Contact number is 09. Hindi mo memorize. Hindi ko memorize. Ay, hindi mo memorize. 09, tingin na lang po sa ano niya. Tingnan mo, Steak Grill Facebook. Hindi memorize ang number. Alright, baka may gusto kang batiin, Chef. Ayun yung number. Ayun na daw, yung number. Ayun. 927-313-9856. Ayun. Memorize mo na. Memorize mo yan. Para susunod. Ano, baka may gusto kong batiin, Chef. Hi nga pala sa asama ko. Yun! I love you naman dyan! I love you! Ikaw, Chef, gusto mo batiin? Yeah. Gusto ko lang i-greet yung mga kids ko, Heather and Nathan. Wow! Sana siya na talaga ng name. Thank you, Chef Alma and Chef Ricardo. So, susunod po ulit, God willing, para po sa ating What's for Breakfast. And this time around, balikan po muna natin si Kikay na live mula sa Muntinlupa Public Market. Kika, yuhuu! Good morning, Kuya. Siyempre, good morning ulit sa ating mga kasangbahay. Nagbabalik po ngayon ng live dito sa Muntinlupa City Public Market. At tulad nga ng sabi ko kanina, meron sila dito na recycling, meron silang recycling program dito sa aking likuran. At siyempre, ang tawag pala dito, mga kasangbahay, ay bioreactor. At siyempre, ang kasama ko ngayon ay si Sir Rory Llamas. Siya po ang Ecotech Head dito sa Muntinlupa City Public Market. Magandang umaga po, Sir Rory. Good morning po. Sir Rory, ano ba itong ating bioreactor? Ano ba ang ginagawa nito? Ito, 500 kilos capacity to, no? Lahat ng mga segregated na gulay ng palengke o hasang, ipinipid dito, pero isineshred muna. Sineshred? Oo. Para hindi siya mabulunan. Oo, at ito mga kasangbahay, yung sinasabi ni Sir Rory, ito yung makina na shred ng mga discarded vegetables na hindi nabibili. At yan, nakikita nyo, minamash niya, no? At ito mga kasangbahay, kahit tahimik siya, gumagana siya tulad nung, yung sa parang kadena na yon, yung umiikot-ikot. Meaning yan, gumagana siya. At ito mga kasangbahay, yan po yung finished product niyan. Yan yung ating, yan yung nakokolekta na discarded vegetables dito sa bioreactor. Tapos ito, Sir Rory, ito ang finished product. Sako yan yung finished product. Tapos saan ba napupunta? I-dryer na lang yan, dadalhin sa packwood. Packwood? Ano po ba yun? Doon yung imbakan ng Imbakan, Tapos meron pa kaming isang 1,000 kilograms niyan na capacity na gumagana rin. Ito 24/7. Ginagamit po ba natin itong fertilizer? Ginagamit natin pinamimigayan ng under ng Clean and Green. Clean and Green program. At yan po ay binibigay po natin sa mga eskwelahan. Saka mga nangangailangan na sa mga subdivision, yung mga nais na gardening. At ito mga kasangbahay, maidagdag ko lang, so far dito pa lang po yan sa Marikina. Sa Muntinlupa, na-implement itong ating bioreactor. At sana sumunod na rin yung ibang mga lungsod para wala po tayong nasasayang na basura. At dahil dyan, napakagaling talaga ng Muntinlupa. Maraming salamat po sa inyo, Sir Rory Llamas. At syempre mga kasangbahay, gusto ko na rin po magpasalamat once again kay Attorney Jaime Fresnelli. Siya po ang mayor ng Muntinlupa. At syempre kay Sir Randy Garcia, siya po ang market master dito sa Muntinlupa Public Market. At syempre mga kasangbahay, ako po si Kikay at ito pa rin po ang Palengke Price Watch dito lang sa Good Morning Kuya. Balik sa iyo dyan sa bahay.
Maraming salamat sa iyo, Kikay. Live dyan sa Muntinlupa City Public Market. And of course, dun sa mga kasama mo dyan sa Public Market ng Muntinlupa. Thank you. Ayan, at binabati ko muna siyempre si Mother Earth Lagunsal. Yes! Laging nanonood dyan, everyday. Siyempre, si Mother Earth. Yes. Yan. Thank you na natuwa siya sa aking call. Of course, ang aking pasyente rin si Chua Yan Chuan family nanonood. Chua Yan Chuan. Ang hirap, no? Kahit na ano. Alam mo, pag nakikita ko pag nakikita kita, Doc Joseph, maliban sa nakikita ko ang Chinese community, pinakabahan ako. Bakit? Hindi mga topics niya. Bakit? Parang nararamdaman mo katulad na... dito, anong usapang pangkalusugan natin ngayon? Anong usapang pangkalusugan? Ayan. Kasi gumawa tayo, Attorney G, ng survey. Kasi kahapon, I was in Radio La Verdad. Sabi ko, ano kaya magandang topic na madalas na gusto nyong pag-usapan? Kasi almost marami na tayong mga different topics na pag-uusapan. Sabi nila, Doc, pag-usapan mo kaya ang prostate again. Bakit? Sabi ko, kasi marami din tayong mga kalalakihan sa staff. Sabi, bakit? Meron na ba kayo? Ang babata pa nyo. Pero si Beth, gusto natin ma-renew ang ating knowledge, di ba? Kung ano nga, kagaya na sinasabi mo, Attorney G, parang kinakabahan ka. Of course, lagi tayo kinakabahan. Lalo na pag ito ang pinag-uusapan, benign prostatic enlargement. Ano ibig sabihin benign prostatic enlargement? Dapat natin tandaan na lalaki lang ang may prostate. Pag nag-start ako ng lecture, lagi ko sinasabi, natatawa si Talia. Kasi may iba hindi alam eh. Pag tinanong mo ang mga common na patient, may prostate. Of course, hindi nila alam. Pero lagi natin sinasabi, prostate ay sa lalaki. So anong function ng prostata natin? Ito ay nagbibigay ng karagdagan likido, seminal fluid sa ating similya. Yun ang pinaka-importante, Attorney G. So ang semen natin, ang similya na likido, hindi yung sperm cell. Yung sperm cell kasi galing sa ano yun sa testicles. Yung likido ay galing sa prostate gland. Okay? So anong problema na kadalasan ang nangyayari sa prostate enlargement? Tatayo ako para makita yung... Okay, lumalaki siya. Paglaki niya kasi, umiipit siya dun sa daanan ng ihi. Either laterally or medially na sinasabi. Pag laterally ang paglaki niya, nakikita mo, nakakapa mo. So pag rectal exam ka, minsan nakakapa. Minsan sasabihin ng doktor, hindi ko nakakapa kasi medial enlargement. So ang paglaki ng prostata, pwedeng medial or lateral. Anong sanhi ng paglaki ng prostata mo? This is, sabi nila, genetic. No? If you are genetically predisposed na lumaki ang prostata, pwede yan. Hormonal changes in testosterone mo. No? Yung hormones ng lalaki, pwede yon. Sabi nila, even pagkain. Yan, di ba Angela, yung mga mahilig sa spicy food. Kaya sinasabi niya, Dok, ang mga Bicolano ba? Madalas nagkakaroon. Madalas, siguro malaki ang prostate. Pero we still have to change. Tingnan natin kung ano ang kondisyon ng prostate. So, pag naglumaki ang prostata natin, ano mangyayari? Magbabara. Yung ihi na naiipon dito, hindi na makakalabas. So, yun ang problema. Di ba napag-usapan natin? Pag may retention, pwedeng mag-infection. Pag may infection, pwede magkabato. Pag maraming ihi sa pantog na hindi mo mailabas, pwedeng umakyat sa kidney, pwede kang magkaroon ng infection. So damay-damay yan. No? Sa amin kasi ang kadalasan pag mga sakit sa, lalo na sa enlargement or prostate, damay-damay na yan. So pag hindi mo pinatingnan, pinasuri, kasi tinitiis mo, kasi nahirapan kang umihi, patak-patak ang ihi mo, every morning, gumigising ka ng 5 times, no? From 12 midnight hanggang 4 o'clock, kailangan less than 4 times. Ang gising. Ang pag-ihi mo. Gigising ka para umihi. Yes. Pag more than that, may problema na yan. So, baka may baraka, sabi ni Angela, baka may incontinence ka. So, kailangan mag-isip-isip ka na magpatingin, no? O magpa-rectal examination. Now, ano pang ibang consequence nito? Maliban sa infection, bato, o pwede niyan idamay yung kidneys mo. Now, ang maganda niyan, habang maaga pa, kailangan paliitin natin itong prostate natin. Kasi lumaki siya eh. So, kailangan paliitin natin. So, anong method na ginagawa? Meron tayong mga gamot
we have medications. Meron tayong mga gamot na para lumiit siya. Okay? Sabi nila, dati panahon may herbal medication. 'Di ba? Para lumiit, pwede rin 'yon. Now, ngayon ginagawa natin, tinatanggal natin yung kinakayod mismo. I've talked about it even before, yung mga kayod-kayod, 'di ba? Yung mga surgical, laser, ganon. Maraming method 'yan. So walang dapat ikakaba ang ating mga manunood o mga pasyente because there is cure. Depende sa iyo, ilalatag sa iyo ng espesyalista yan. Kung gusto mong parang menu yan eh. Pumili ka diyan. Now, ang isa lang option mo, pag ikaw ay may sonda, nakasonda ka na, nakakatheter ka, kadalasan medication is not workable. So, opera na yun. So, wag ka magre-reach to the point na nakasonda ka na, nakakatheter. Kasi ang nakasonda, most probably, chronic retention na yan. Hindi na mag-work masyado ang gamot. Pero Doc Joseph, pag na-treat na siya, meron pa bang possibility mag-reoccur? Very good. Very good. Kasi pwede. Kasi pag tinanggal natin lahat ang prostate tissue, hindi natin lahat tinatanggal. Meron tayong portion na iniiwan. Bakit? Ano sa tingin mo, Attorney G? Bakit sa akin ka lagi nakatingin, Doc? Hindi. Bakit ka concerned? Diba? Ikaw na ba ang guy si Angel? Wala bang concern na lalaki yan? Ano si Diego? Pati sa akin nakatingin lagi si Doc. Kaya mapansin ko, nagtanong si Angel sa akin nakatingin. Nag-lecture sa akin nakatingin. Hindi. Ang ano yan, pag kinakayod natin o tinatanggal. Hindi masakit yung kayod, Doc? Hindi naman. Kasi naka-sedate naman ng pasyente. We leave a few tissues. Yung tissues na yan is for what? For production of seminal fluid. Diba? Kailangan ng similya natin fluid. So we leave that. Yung sinasabi ni Angel, if you have a very strong tendency, genetic, na magtubo, mag-grow siya, so the remaining tissues na after ng resection mo, after 5 years, can recur. So yan sinasabi natin, Angel, regrowth. Pero no, sige, go ahead. Makaka-apekto ba ito sa sa pag-produce ng magbubuo ng baby yung partner? Pag na-opera na? At saka, kung nagtalik ba sila, maaari bang meron siyang maipasang bacteria o whatever dun sa partner niya? Very good question mo. Mga tanong nila, talagang mga pang-residente. Attorney G. Pang-residente pa yan? Pang-residente, mga specialty na resident. Okay. One, unahin natin infection. Kagaya kanina binanggit ng ating caller, si Lydia yata, di ba? May prostatitis ang asawa. If you have infection here, yung capsule ng prostate natin, sabi natin double layered yan. Maganda yan sa atin, double layered. Di ba, Attorney G? Ang bacteria, hindi nakakalabas. Yung basta-bastang lalabas. So saan siya pupunta pag may infection? Meron tayong ducts dito, may butas. Yung butas na yun, dire-diretso doon sa vas deferens, papunta sa testicles. No? So pag infection mo, you have bacteria, you go ascending, pupunta siya sa vas deferens. Yung vas deferens, yun ang tinatanggal natin pag vasectomy. Then it could cause infection to the tubes. Yun ang sinasabi ni Talia, baka mag-cause ng infertility problem. Your prostatitis can probably cause infertility problem. Okay, now, yung sinasabi natin na medication or surgical management ng prostate, pag tinanggal, could it cause later on yung erectile dysfunction, yun ba tinatanong mo? O erectile dysfunction or other problems. Depende yan kung gaano kalaki ang prostate mo. Usually kasi hindi naman natatanggal. Pero pag na-tweak mo yung mga sphincter niya o yung mga ducts niya, there could be a possibility na magkaroon siya ng mga retrograde ejaculation. Pero ang erection per se, maaring hindi naman affected, no? So you still have your erection, very good. Pero ang ano natin dito, kaya pag masyadong malaki, baka yung mga nagko-control, baka matamaan. Okay? Doc, I want to go back din sa treatment and management of enlarged prostate. Of course, pagka hindi ka pa masyado matanda, wala ka pang masyado edad, di ba? Pag nagkaroon ka ng enlarged prostate, you have, yung tulad ng sinabi ko, you have all the options, di ba, to choose from kung anong gusto mong gawin para ma-manage at ma-treat yung enlarged prostate. But when you're old na, say for example, 70 pataas, nababawasan din ba yung options mo
when it comes to treating the enlarged prostate? Yes. May consideration tayo kasi one is you check the medical condition of your patient. Okay? May iba naman kasi kahit na malakas siya, gusto niya magpa-opera. Pag nabigyan naman siya ng clearance ng maganda, pwede naman siyang maoperahan, no? A clearance is warranted sa amin, no? Yun ang basehan namin kung ma-operahan. Kasi may iba kasi 70, very strong. Gusto lang niya pero pag binigyan ng clearance siya ng cardiologist, ibig sabihin it is safe. It is safe, no? So, walang problema. Pero pag walang clearance, sinasabi mo, at hindi siya nabigyan, then you go to other options, medications, yung pinaka tapos tingnan mo na lang kung ano ang simptomas meron yung pasyente at 70 years old, at that time na ano pang mga remedies na pwede gawin. Kasi pag hindi nabigyan ng clearance, wala na yan. So, lahat ng surgical intervention mo, kahit na sabi mo laser siya, yung mga bagong technologies, hindi pwede yan. Hindi pa pwede. Ang only option mo is medication. Diba? So would you advise na putulin na lang yung vas deferens para hindi na mag-transfer yung bacteria dun sa testicles? Kung ayaw mo na magkaanak, pwede bang putulin na lang yun? Depende yung pag-asawa mo kasi pag feeling mo naman palikero. Kinabahan ako sa putulin. You don't do that. Bigyan ko matras ni Attorney G, putulin. Ang problema kasi natin, Ninang Risa, kasi yung populous na male natin, it takes a while para masabi sa ka na ma-program na you need vasectomy. Yun. We'll get that in another topic. Bago tayo magkaputulan, mga putulin na Dok, maraming salamat. At sa susunod ulit, tuloy-tuloy natin yung mga talakayan ganito po sa mga putulan. Maraming salamat. At syempre, puputulin. Pupuntahan muna natin si Tito Joe, Tita Beth. Tito Joe, Tita Beth, narinig niyo yung usapan namin dito? Putulan? Kasi si Doc Joseph. Kaya pala si Talia pala talagang all ears, nakatingin talaga. Nakikinig talaga at may mga questions pa. Yung tingin niya sa yung pinasinta ni Doc Joseph, parang niya. Mag-aaral daw kasi ng medicine. Tinututukan talaga ni Talia. Doc Joseph, gusto ka makita ni Tito Joe kasi tinanong ko siya kung nagpa-check na ba siya ng prostate niya. Hindi pa daw. Hindi pa. Sabi ko kasi yung mga lalaki, kahit wala kayong nararamdaman, when you reach 40 years old, dapat papacheck nyo na. Sabi niya 25 pa lang daw siya. So, napahilig na ako. Ano panlaban ko doon, si di ba? Tita Beth, 27 daw sa tanda. 27 sa industriya. Sabi ko 27 years. Sabi niya, di ba pareho tayo 25? Sabi ko dito siya 27 na ako, pero waistline ko 25. Overtime na daw. Si Doc Joseph parang nanggaling sa Shaolin Temple. Ba't kami ganito? Gutom na kami. Pupunta kami dyan dahil ang dami daw dala ni Doc Joseph na pagkain. Maraming salamat, Tita Beth. Take it away.